ang bawat isa sa atin sa pananampalataya ng iba. Kaya ang aking lingkod na matuwid, mabubuhay sa pananampalataya. Bakit? Sapagkat ang lingkod dapat maglingkod na may kasayahan. Patay buhay at naman. significant yung pananampalataya para tayo makapaglingkod na may kasayahan. Bakit? Sapagkat ang pananampalataya mo, ang pananampalataya ko, magiging kaaliwan natin sa isa't isa. Ang bawat isa sa atin sa pananampalataya ng iba ay naaaliw. Kasi may pananampalataya kami. Sa pananampalataya mo, maaaliw ka. Sa pananampalataya ko, kapatid na Rodel. Bakit? Kasi may nakikita ka, may makikita ka dun sa pananampalataya ng iba. Na yung, dahil ikaw sumasampalataya ka rin, ano, kapatid na Rodel. Ulit ba? Dali. Nagiging kaaliwan sa'yo yung pananampalataya ng iba. Punta ka dito, dali, susunod siya ito. Elisha. Elisha, tumingin ka dito, dali, susunod siya yan, dali. Ang hilig nila, isang bagay. Tapos, nagkwento ka ng hilig mo. Yung kapareho mo ng hilig. Matutuwa yun. What did you eat in the birthday party? Hindi kayo magkakamayaw ng, ng kwentuhan. Bakit? Kasi hilig niya din yun eh. What did you eat in the Kaya, birthday yung isang party? sumasampalataya, pagka nakita sa'yo yung pananampalataya mo, nakikita yung pananampalataya mo, dahil sa sumasampalataya din, naaaliw siya dun eh. Naaaliw siya dun. Kumuskus na yan, kumuskus yung mahilig sa na. basketball. Pag nanonood ng basketball, ayan na, sunod sa'yo. Bakit? Mahilig siya sa basketball eh. Opo. Ako na, Alicia. Tama, kapatid na Rodel. Opo, kuya, tama po yun. Kaya nga minsan, kahit hindi pa siya marunong mag-basketball talaga. Ayan na, sunod sa'yo. Tinan mo. Mahilig siya sa Tinan mo. basketball. Tumingin ka dito. Nanonood siya ng basketball, naaliw na siya. Opo, naintindihan mo. Kung ikaw sumasampalataya, panoorin mo lang yung kapatid na sumasampalataya. Naku, madirty yan, dirty. Naman nakuha mo na naman yan eh. Totoo po. Totoo ba o hindi? Totoo po. Brad Sunny, totoo ba o hindi? Totoo po yan. Talagang yung pagka ang hilig mo, siyempre, pag-iwan mo, kalaya po na binamalit nyo, hindi ka man marunong mag-basketball. Pero, lalabas mo yung maskara. Sige, pag pinagpinatay mo yan, naaaliw ka gugulat ka niya. na lang. Hawakan mo nga ito. Sa pananampalataya, kuya, sa pagka pananampalataya, meron ka doon ka naaaliw ng kaaliwan mo, yung kapatid na may pananampalataya rin nakikita mo para mo kayo ng kaaliwan, yung pananampalataya niya, nakikita mo, nakakaaliw sa'yo. Ganun ba ng kapatid? Naaaliw siya, nakikita sa yung pananampalataya. Kaya pala yung diretso yung Roma. Ulo at dos sa mga tindahan. Ako't kayo ay maaliw sa inyo ang bawat isa sa atin sa pananampalataya ng iba. Ang sa inyo at sa akin. Ang ganda po yan ang talatang ito. Salamat po sa Sunod sa'yo, no? Alam mo, mag-aliwan kayo. Sabi niya Pablo, ang mga salitang ito. Sabi niya doon sa sunod, sunod. Hindi galing ano. Na dapat huwag mong mag-aliwan tayo sa pananampalataya. Pwede ba yun o hindi? Hindi lang po pwede. Ganun po talaga po. Hindi ba? Nandun po, kuya. Bigyan ka na muna. Kapatid na Rodel. Sana may mauwi ka. May mauwi ka ba palagay mo ngayon, kapatid na Rodel? Ayoko, kuya. Talagang uwi. Napakaganda nito. Kasi talaga po totoo yung sinasabi nyo kanina. Wala mo yung water ni Elio.
Nababasa Elisha, mo lagi, get pero the ano, water. magkaroon ng mukha. Oh, give to Lola, dali. Give to Lola. Mabuhay tayo sa pananampalataya. Paano yun at ano ang pakinabang nun? Dahil hindi ka naman uutusan ng Diyos ng anumang bagay na hindi ang pakinabang ay sa iyo. Ikabubuti mo po yun. Lahat ng bagay gumagawang magkakalakip sa ikabubuti. Galing na, sinusundan ko, Elisha. Kaya sabi, ang aking lingkod na matuwid, mabubuhay sa pananampalataya. Ang isang pakinabang, pagka nabubuhay ka sa pananampalataya, maliwanag yun sa Biblia. Ang pananampalataya, nakapagpapagaling, pwedeng magpagaling yun. Kaya sabi ni Kristo, sa loob mo, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Yung pananampalataya mong nasa iyo, pwede kang pagalingin mo. Yun ba, hindi pa kinabang yun? Kung mabubuhay ka po sa pananampalataya, napakalaking pakinabang po nun. Pagka nabuhay ka sa pananampalataya. At isa pa, hindi pala pwedeng hindi tayo mabuhay talaga sa pananampalataya. Ngayon naintindihan natin itong puntong ito. Kasi ang anumang hindi sa pananampalataya, kasalanan. Pagka hindi ka nabuhay sa pananampalataya, mabubuhay ka sa kasalanan. Kaya dapat, lahat ng ating ginagawa, gawin natin sa pananampalataya. Kung paanong lagi nating sinasabi at dahil nakasulat yun sa Biblia, anumang inyong ginagawa o lahat ng inyong ginagawa, gawin nyo sa pag-ibig. Pagka tinrace back mo pala doon sa bandang itaas niyan, binabanggit yung pananampalataya, magpakatibay kayo. Sabi ng Biblia, sa pananampalataya, di ba? Mag-ingat kayo, magpakatibay kayo sa pananampalataya. Lahat ng inyong ginagawa, gawin nyo sa pag-ibig. Kung paano lahat ng ginagawa, gagawin mo sa pag-ibig, ibig sabihin, mabubuhay ka sa pag-ibig. Kasi lahat ng gagawin mo sa pag-ibig. Pagka ang gagawin mo hindi sa pananampalataya, kasalanan, ano dapat mong gawin? Dapat lahat ng gagawin mo, gawin mo sa pananampalataya para hindi maging kasalanan. Kaya, mabubuhay tayo sa pananampalataya, dapat mabubuhay ka rin sa pag-asa. Tatlo yun Lalo ka naman dapat mabuhay sa pag-ibig. Yun yung sinasabi sa Biblia. Kasi pag di ka naman nabuhay sa pag-asa, hindi ka maglilinis pagka wala ka pong pag-asa. Kaya mabuhay tayo sa pananampalataya, mabuhay tayo sa pag-asa, mabuhay tayo sa pag-ibig. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Pag nabuhay ka hindi sa pag-ibig, wala kang Diyos pagka ganon. Ngayon dito tayo ano po sa